Magandang umaga po mga kababayan. So meron tayong isang pamilya mga kababayan na pupuntahan, no? At sa abot ng ating makakaya, makapagbigay po tayo ng munting biyaya. So alamin natin mga kababayan ang buong storya sa pamilyang ito mga kababayan. Baka tayo ay magugulat na naman, no? Hindi po natin alam. So sa katunayan mga kababayan, so kasama po natin ngayon mga kababayan si Kap Hill Isidro. So ayan, siya po talaga mismo mga kababayan, ang bait, talagang siyang nag-guide sa atin papunta dito. So ayan, nandito tayo sa ilalim ng punong mangga. Ang sarap lumanghap ng simoy ng hangin. So ayan mga kababayan, magandang umaga po sa ating lahat. Muli, nandito kami nanay. Anong pangalan ni nanay? Beverly Sulis. Beverly Sulis. Ilang taon na po si nanay? 49 po yan. 49 na po kayo. Ilan po ang anak nyo? Ito. 7. Ito po lahat. Meron pa yung dalawa. Kailang Mukhang ang agwat tagi-isang taon. Kumamot si nanay, napakamot si nanay sa ulo niya. Di bali, okay lang. So, anong trabaho po ni Nanay Beverly? labada po. Labandera. So, ano po ang trabaho ng mister nyo? Wala. Walang... Siya po. Bakit, nasaan po? Nasa abroad o nasa Maynila nagtatrabaho? Sa Dagupan. Sa Dagupan. Nasa Dagupan. Anong trabaho po niya? Yung po ng bahay. Po? Nais ng bahay po. Taga-ayos ng bahay. Taga-ayos, karpintero. Ganun po. So, kumusta po ang kita bilang labandera nanay? At isang karpintero na mister nyo po, kahit papaano nagbibigay naman po sa inyo ng sustento? Opo. Minsan lang. Minsan lang. Kasi marami pong anak, 7. At maliliit pa. At hindi pa sila makapagtrabaho. Lahat po ba sila nag-aaral? Yung dalawa lang po. Ng dalawa. Nasaan po ngayon sila? Kayo nasa Dagupan. Anong uwi po niya dito? Araw-araw? Lingguhan? Hindi po siya umuwi. Hindi po umuwi. Bakit? Hindi umuwi. Wala na po siya. Hiwalay na po kayo? Ilang taon na po kayong hiwalay, nanay? Beverly. Matagal na po. Bakit natiis ang iwanan yung mga bata? Ipito ito. Ang daming obligasyon. At hindi po kakayanin yon sa trabaho nyo. No, kailangan na may katuwang po kayo. Bakit po? Ano pong dahilan bakit umalis po si mister? Kasi yung anak ko po, na buntisan niya. Ano na naman tong problema? Diyos ko po, mga kababayan. Teka. Nasulo ako doon na. Teka po, nanay. Parang nabingi po ako doon. Hindi ako sigurado. Baka ako'y nagkamali lang po mga kababayan sa aking pandinig. No? Uulitin ko po yung aking katanungan. Nanay, ano pong nangyari? Nabuntisan yung anak ko noon. Pero wala na. Okay. So narinig ko na. Ayaw ko na yung asawa. Opo. So maliwanag na po sa akin mga kababayan o sa atin. Nanginginig na naman ako, no? Na-nervous ako. Kaya pala, nakuha ko na po nanay, kaya pala wala dito yung mister nyo umalis dahil nabuntis isa sa mga anak nyo. Sariling anak niya. Meron palang gano'n nanay? Sariling dugo mo, sariling anak mo, sariling laman mo, no? At nakuha mong halayin, yung gano'n, yung halayin mo yung sarili mong laman, sarili mong dugo, sarili mong anak. So ngayon nanay, ano po ang sistema nung nalaman nyo po na nabuntis po ang isa sa mga anak nyo, ng mister nyo? Wala po. Yung Anong ginawa nyo po? Anong action na ginawa nyo po? umiyak lang ako. Umiyak lang kayo. Kinumpronta nyo ba siya? Inamin po ba niya? Anong sabi niya? Bakit nagawa niya po? Hindi nyo po sinumbong sa Pulis. kapulisan? Opo. Nasumbong namin kailang ayaw yung mga anak. Ayaw ng mga anak nyo na May panganay. yung pangalan yung anak. Oo. Ayaw. Bakit ayaw niya? Baka wala yung mga ama nila.
Hindi ba siya naawa doon sa isang kapatid niya? Naawa. O ngayon, hindi nyo pinakulong? Hindi nyo nireklamo? Hindi na, basta punta na sa malayo. Anong sabi ng anak nyo, yung nabuntis? Wala, umuna doon siya. Umuna. Wala na siyang sinabi sa iyo. Tapos, nanganak, ano na yun? Nasaan na po yung apo nyo? Patay na po siya. Namatay yung baby. Lumabas yung baby. Kulang Bakit? Kulang sa buwan. 7 months, premature. Hindi na kayanan. Nung paglabas, namatay na. Numatay na. Kulang sa kwan. Kulang sa vitamins po. Kasi hindi na pa-check up. Opo. Hindi po naman kasi namin alam na buntis siya. Tinago niya. Hindi rin, ay parang... Hindi nyo napansin, syempre lalaki po yun. Opo, yung lumalaki na po. Napansin na po namin. Kaso nga lang sa kapitbahay po namin niya inamin. Nahiya sa inyo, natakot. Kaya dito siya nagsabi sa kapitbahay. Opo. So ayan po mga kababayan, no. Alam natin na mayroong mga nangyayaring mga ganitong sitwasyon, no, pero ang nangyari po dito sa kanila is bata pa po ata yung anak noon, is parang sinasamantala na, no, hinahalay na nung father. Tapos nung lalaman, nung nabuntis na, no, kasi nag-rely yung bata doon sa kapitbahay nila, hindi mismo nagsabi dito sa nanay o sa pamilya kasi nahiya siguro, natatakot siguro. Ngayon, syempre yung kapitbahay nagsabi din dito na gano'n ang nangyari. So nagulat ang lahat na ang nakabuntis pala doon sa isa sa mga anak ni nanay is yung father, no, na ilang taon? 13, kasi 14 ang anak, tama? 13 years old ba? Hindi po 15 po. 15 years old. Opo. 15. Ito na po, kaka 16 niya lang. So ito lang nanganak na 16 na siya. Opo. Ay, hindi po 15 po. 15 na nanganak. So 14 years old hinalay. Ayun. So for 15 years old nanganak yung bata, pero hindi rin po nabuhay yung bata kasi walang check up, no. Syempre stress din yung ina, no, sa iisip dahil ang gumawa ay yung father niya. Tapos walang vitamins, wala lahat, no, wala lahat. And then premature, 7 months, no, nung inilabas, bago inilabas patay na, tama? Ayun. So siguro doon pa lang sa sa tiyan ng ina, patay na yung bata at buti na lang kahit paano na save yung buhay ng ina. So ayan, nagugulat ako, nawala na naman ako, na-slow na naman ako, na-nervous ako mga kababayan pag mga ganitong usapin. So nanay, kumusta ngayon? Kahit wala dito si Mr., kumusta ang pamumuhay nyo? Kumusta po? Maganda po. Gusto ko yung malagaan yung mga anak ko. Kahit ano. So ano naman po ang nangyari dito sa isang anak nyo po, nanay? Na kon po sa gulog-gulog. Kuliglig. Ano po nangyari? Ng gulong. O yung gulong. Naglaro po kasi sa may kuliglig po, sumakay. Tapos? Tapos tumalon po siya, tapos hindi po siya nakatayo, nadaanan po yung gulong niya, ay yung legs niya ng gulong. Buti nga po hindi nadurog po yung buto lang po ang nadali. So hindi mula noon hindi na siya nakakalakad na mag-isa. Opo, pero uupira na po yun pag meron na pong pambili ng bakal po. Okay, baka na lang ang kailangan. Opo. Baka na lang ang kailangan. And then, buhat nung nasagasaan siya, talagang ang ginagawa nyo, binubuhat nyo na lang. Hindi siya nakakalabas ng bahay na mag-isa. Opo. Kasi lumiit po yung paa niya po Anak, anong nararamdaman mo sa paa mo, anak? Wala naman po. Wala naman. Hindi ba masakit? Nung nasagasaan ka, anong nararamdaman mo? Masakit po. Bili po kayo. Bakit anong nangyari, anak? Bakit napunta ka doon sa kuliglig? Kukuha po kami ng bayaba. Nanguha kayo ng bayabas. Tapos, nung nanguha kayo ng bayabas, umaandar ba yung kuliglig? Opo. Bakit napapunta ka sa kuliglig? Bakit napapunta kayo sa kuliglig? Wa. Hindi nyo alam na merong kuliglig na dinadaanan mo? Ano bang nangyari, anak? Bakit? Wa. Anong nangyari? Nanguha lang kayo ng bayabas, then bigla kayo nasagasaan, ganon? Hindi po sumakay po sa traktor. Siguro habang nakasakay kayo sa kuliglig na yon, inabot nyo yung bayabas. May nadaanan kayong puno ng bayabas, tapos inabot nyo, ganon. Tapos nahulog. Hindi po. Tumalon po. Tumalon. Tapos pagbagsak mo, Hindi. ayun na. Kasi may kasama siya na talon na tayo kunana.
So ayan po mga kababayan, ang sitwasyon naman po dito sa anak ni nanay, no? Yung kanina, yung isang anak ni nanay, nabuntis ng father, nanganak na pero namatay din po yung bata kinalaunan dahil dito pa lang sa tiyan bago inilabas, namatay, no? Dahil sa walang check-up at walang, siyempre iniisip depression din po sa ina. So ito namang isang anak ni nanay, nananawagan po ako mga kababayan na nangangailangan po na medyo malaking halaga dahil kailangan po ng baka na lang po ang kailangan dito sa isang paa niya para lakad na mag-isa. Kasi sa ngayon, buhat nung nasagasaan ng kuliglig talagang hindi na po talaga makalakad at nakita po natin kanina mga kababayan na bungad pa lang no nakita natin na buhat-buhat ng isa sa mga kapatid ni Junior. So, ang kailangan niya ngayon is bakal, no? Hindi po natin alam pero base po sa aming interview, nagkakahalaga po ata is 75,000, no? 75,000. So ako muli nananawagan sa aking mga sponsors, nawa ibigyan pa tayo ng maraming blessings na isa na naman po ang ating nangangailangan ng ating tulong na sana matulungan natin doon sa pambili ng bakal, no? At sa maliit o sa malaking halaga tayo ay sanib puwersa, no, na nandiyan po kayo sa akin, na nakaagapay sa aking munting adikain na sana matulungan din natin yung itong pamilya. Kaya ayan. Nanguha lang ng bayabas, pagtalon, bumagsak sa kuliglig. Ayun, bali dahil nadaanan ng gulong ng kuliglig. Malaki yun at mabigat ang kuliglig, di ba? Kaya nga po, buti nga po hindi nadurog. May karga pa yung kuliglig. Opo, Aray! po. Diyos ko. Kahoy. At buti na lang yung kamay lang, hindi yung ulo o yung katawan. Opo, Di ba delikado? Ayan. Panganay ka? Hindi po, lalaki po yung panganay. Pangalawa. Nasaan na yung panganay nyo? Nasa ano po, hindi ko po sa pagtatrabaho yun. Pero walang asawa. May Single din. asawa May po. asawa na. So bilang ikaw ngayon ang tumayo na panganay. Ilang taong ka na anak? 18 po. 18 na. So nasa tamang edad na. So nag-aaral. Hindi na po. Anong grade lang natapos? Mga grade 3 lang po. Grade 3. Bakit hindi nakapag-aral? Hindi po, ayoko po kasi mag-aral sa totoo. Talagang ayaw mo mag-aral. Opo, So anong ayaw po. ginagawa mo ngayong trabaho? Dito po, mag-aalaga ng mga bata, tsaka dyan po sa bahay. So ikaw na ang tumayo ng nanay ngayon sa mga kapatid mo kasi si nanay merong labada sa labas. Opo. Tsaka Naglalabada. binabantayan ko yung mga kapatid ko po pag nag-aaral. Kasi maliliit pa sila. Kumbaga, gusto mo mag-aral ka lang ayaw at nangingibabaw sa iyo ay bantayan muna at yung mga ading mo muna ang mag-aral. Parang ganon. Okay, so bilang isang kapatid and din babae ka pa, no? Anong pangalan mo anak ko? Sheila po. Sheila. Anong nararamdaman mo, Sheila, nung nalaman mo isa sa mga kapatid mo na mismong father mo ang nakabuntis? Masakit rin naman po. Anong iniisip mo? Anong ginawa mo sa kanyang comfort doon sa ading mo? Wala lang po. Basta parang sa isip ko lang na gusto kong magalit po sa harapan niya po pero parang hindi ko po kaya. Wala kang sinabi ni papa mo? Wala po kasi hindi na po kami nag-usap nun kasi umalis na po siya, lumayas na po siya nun eh. Naawa ka sa ading mo? Opo, naawa naman po. May sinabi ba si ading mo sa'yo? May Wala kinuwento? po. Wala Sa kabila lang niya po. Siguro natakot at nahiya sa inyo. Siguro po. Diyos ko po. Nung nalaman mo na ganyan, anong ginawang action ni mama mo? Wala lang po. Ano lang po. Pero sabi niya kanina, Puro iyak lang po. puro iyak. Opo. Kasi hindi naman po siya pwedeng sobrang umiyak kasi parang may May po siya sakit. sa puso. Oo. So kinokontrol ni mami. So yung nung nandito si papa mo na nakita mo harap-harapan, hanggang titig ka lang sa kanya na wala Hanggang kang titig lang po. na walang sinasabi. Nandoon pa rin yung respeto. So sabi kasi ni nanay kanina is gusto sanang papulis, no? Pero sabi niya yung anak na panganay niya, yung kapatid mo, ayaw. Ano kasi po, pagpapakulong po kasi si Papa, may gagawin po kasi yung kuya kong hindi maganda kasi ginawa niya na rin po dati. Ano yun? Yung magpapakamatay po gano'n. Si kuya mo. Yan po, kaya natakot din po kami. Bakit anong nangyari noong dati? Bakit nagpakamatay si kuya mo? Hindi ko rin Anong po problema alam. yon? Hindi ko rin po alam. Si kuya ko lang naman po yung nandun pa po. Wala pa po kami nung isa. Parang yun yung dahilan na ayaw nyong ikaso. Hayaan na lang. Opo, basta wag lang po lumapit sa mga kapatid ko po. Ayaw nyo nang makasama si papa ulit?
Hindi ko po alam Sa ngayon, kanila. hindi, kayo kasi kayo may edad na at may isip. Sa ngayon, ayaw nyo. Ayaw muna po. Pero kumusta ang sustento? Po? Kumusta ang sustento ni Papa? Nagbibigay? Opo, Linggo-linggo? nagbibigay naman po. Hanggang ngayon? Naghanap pa pong trabaho yun. So wala pa ngayon? Wala pa po. So sana makaisip naman siya dahil swerte niya. Kahit papaano hindi tawag nito, hindi siya napakulong, no, hindi siya nakasuhan dahil meron palang isang kapatid niyo na panganay niyang anak na kahit papaano at naging balakid doon sana na ikasuhan sana, kailang yun nga hindi pumapayag dahil meron naman siyang gagawin, magpakamatay o hindi natin alam kung anong gagawin niya pag nalaman niya na nakulong kanyang papa. Lalaki ba yon? Lalaki po. Lalaki. Diyos ko po, mayroon palang ganun, no? So ayan, sige, tayo ay nawawala na naman sa sarili dahil ito na naman ang bungad for unang kauna-unahan namin vlog ngayong umaga. Ito kaagad ang bumungad sa atin yung balita. So kahit pa paano mga kababayan, kasama yung ating mga sponsors na walang sawang magmahal sa mga kababayan natin na lubos na nangangailangan na tulad nila, magbigay po tayo ng munting biyaya. At mga kababayan, no, hindi na rin natin kausapin yung bata, no, dahil ilang taon na siya ngayon, 16 years old. Nandoon sa loob ng bahay, no, hindi na rin natin kausapin. 16 years old lang po kasi yung bata. At kinuha ng DSWD. Opo, pero nakauwi na po siya. Kinuha po kasi ng DSWD and then ilang buwan doon. Matagal-tagal na rin po na mga ilang buwan. Dalawa po siguro. Mga 2 buwan o 3, mga 2 buwan. Baka So, mga higit pa pong 3. so kinuha ng DSWD siguro mga 3 or 4 months doon naka-stay yung bata sa tanggapan ng DSWD. Siguro counseling ang ginawa, more counseling kasi yung depression number 1 yun, no? And then nandito na ngayon, nakauwi na ngayon. Kailan nakikita ko sa kanya, nandoon pa rin yung parang kunting lungkot, no? Siguro naiisip niya ganun nangyari. And then namatay pa yung baby niya. So ang sakit isipin. Nabuntis ka ng sarili mong father. And then nung ipinanganak mo na yung baby mo, namatay pa. Diyos ko po, parang doble yung pasakit doon sa bata. Kaya wag muna natin kausapin, no, dahil fresh pa sa kanya yung mga pangyayari. So titingnan natin kung ano pang pwede nating itulong. So ayan po mga kababayan, Nanay Beverly, ito po yung aming munting handog sa inyo. So meron na tayo isang sakong bigas, no, isang tin na itlog, tapos yung ating mga groceries. Bukod pa po dyan, magbibigay din po ako ng cash para mamaya bibili kayo ng karne, no, at pagsalasulahan ng buong pamilya. Ano ha? O nanay, meron ka? 1,000. So nanay, anong mensahe niyo po sa natanggap natin biyaya ngayong umaga? Mensahe niyo po. Po sa tulong mo sa amin. Salamat. Ayan, walang anuman na kahit papaano, no, kahit papaano Nanay Beverly, na maibsan yung iniisip mo sa araw-araw kung saan ka kukuha ng bigas, kung anong pambili mo ng ulam, kasi alam mo pagdating mo ng bahay maraming nag-aantay sa iyong mga anak na kung ano ang dala-dala mong pagkain para sa kanila, no? Nawa ay kahit papaano makatulong ito sa iyo, at maraming salamat po sa ating sponsor na walang sawang sumuporta at magbigay ng biyaya sa mga kababayan natin na lubos na nangangailangan. So mga kababayan, siyempre magpapasalamat tayo sa ating sponsor. Maraming salamat po sa ating mga pioneer sponsors, Ate Vilma from Italy, Ma'am Edna Hastings, Ma'am Esther Gordon, Ma'am Jessica Eugenio. Maraming salamat po sa iyong ginituang puso na walang sawang pagmamahal sa mga kababayan natin na lubos na nangangailangan. Nawa ay maraming mga blessings na dumating sa atin. Nawa ay bigyan pa kayo ng mahabang buhay, nawa ay bigyan pa kayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw, upang sa ganon marami pa tayong masagip ng mga kababayan natin na tulad nila. Maraming salamat po. So mga kababayan, kumusta po pala Kap yung father nila? Ano na po ang balita
sa Ang ngayon? balita ko ma'am doon sa father nila, pagkatapos nung nagawa niyang hindi maganda dito sa pamilya nila, Opo. nung hindi naiusad yung kasong gusto ko sanang mangyari doon sa father nila, balita ko ma'am, pumunta yata ng Lingayen doon sa kamag-anak niya yata doon na ewan ko kung stepfather niya, yun ang pagkakakwento sa akin ng asawa niya, stepfather daw niya yata yung pinuntahan niya doon sa may Lingayen. Pero, paano po yung sustento, Kap? Nagpapadala po ba? Nung tinanong ko nung isang araw tong asawa naman po niya, ma'am, sinasabing kung minsan nagpapadala rin dahil siguro wala rin sigurong regular na trabaho doon. Paminsan-minsan na doon nagpapadala. Kumbaga mula nung umalis siya dito ng April, nakatatlong bisis pa lang yata nagpadala. April, May, June, July, August, September. So 5 months. 5 months po, ma'am. 5 Bali, months. tatlong Tatlong bisis beses pa lang yata po nakapagpapadala. nakapagpadala. So, ang nabanggit po kasi sa akin, Kap, is kaya hindi po natuloy yung kaso dahil yung panganin nilang anak na lalaki, pag nakulong yung tatay nila, ay parang magwawala or may gagawing masama. Parang ganun yata sir, ma'am, yung ano So yun po yung bang dahilan kung bakit hindi nyo po nag-go yung kaso dahil parang pumipigil po yung panganay na anak. Parang ganun yung sinasabi na sa akin, ma'am, pero nung nakiusap ako doon sa DSWD nung umatras tong mag-ina, Opo. na kung pwedeng ako yung magiging complainant doon sa Opo. kaso, ang sagot naman sa akin ng DSWD namin sa bayan, sa may munisipyo, na pwede, kaya lang hinihintay ko pa yung update kung ano yung magiging procedure yung tungkol doon sa sinasabi kong ganun, madam. Kasi pero sa ngayon, Kap, pag halimbawa meron kang update doon from DSWD, i-go nyo po yung kaso, iusad nyo po. Kung talagang itutuloy ko, ma'am. Itutuloy para, niyo po. Para kahit pa paano, ma'am, Magkaroon ng hustisya. At hindi pa marisan po ng mga ibang ano, ma'am. Para maging sample din sa mga magulang din na hindi dapat yung mga ginagawa nila. Opo, yung mga ganyang gaway na hindi napamarisan at kailangan magkaroon din ng hustisya yung anak Ayun, niya. ma'am. Ayun. Kaya nga, kagustuhan sana nating ipagpatuloy yung pagkakopera sa bata. Kahit gusto nyo man sanang ibigay yung tamang tulong sa kanila dahil gusto ko rin matulungan yung bata, kaya lang talagang Hindi po kakayanin. hindi na nakakayanan. So mga kababayan na talagang isa din sa ating kapitan na talagang nandiyan sa kanyang mga constituent na gustong tumulong. And nananawagan po kami mga kababayan. Yung wheelchair po mga kababayan, meron na. Ibibigay po namin yung wheelchair. So bukas or sa makalawa ihatid po namin kasi hirap po. No, tulad niya maliliit pa po yung kay mga kapatid and din si nanay nasa trabaho. So bigyan natin ng wheelchair. Total maganda naman po yung kanilang harapan ng bahay. So maganda lang yung may wheelchair kahit papaano kaya niyang igalaw yung katawan niya kasi kahit mag-isa siya, basta paupi lang siya doon sa wheelchair o kahit sumampa siya doon, kayang-kaya na po siguro niya. So bigyan po natin ng wheelchair as soon as possible. Muli na ako'y nananawagan, no, kasi si Kap tumutulong naman din para dito sa bakal ng pamilya ni nanay. So tayo din po mga kababayan, ako'y nananawagan muli sa ating mga sponsors na sana tulungan natin at ambagan tayo sa abot ng ating makakaya. Kung ano po yung malikom natin, no, kung ano po yung malikom natin, yun po yun ay mapupunta doon sa surgery dito at pambili ng bakal. Ayun, no? Pambili ng bakal dito sa anak ni nanay. So ayan, tulungan po natin. Kaya maraming salamat po sa ating lahat. Salamat din po sa iyong oras. Madami nagbasa. God bless po. Ayan, okay, sige. At pagpasensyahan yung aming munting handog, Nanay Beverly, ha? Ayan.